Sa lalaki, ngayon ang daing support, tas ang daming bobo. Mga lalaki kasi ngayon, karamihan takot sa responsibilidad eh. Mas babae pa sila sa babae. Hindi biro maging lalaki. Pag lalaki ka, hindi ikaw yung tipo na pwedeng magsasabi ka ng problema mo sa ibang tao kasi tatawanan ka lang nila. Yung problema mo, may ipon na lang yun hanggang mamatay ka. Kung malambot kang lalaki, tapos takot ka sa babae, ganyan, eh hindi ka lalaki. Pag ganun ka, tumigil ka na sa buhay mo, di ba? Ako kasi, ang pinopromote ko, dapat may respeto ka sa asawa mo. Pag sinabing uwi. What's up, guys? It's another episode of Do You Think? At ako nga pala si Tio Bry, ang host nitong podcast na to about self-improvement. At kung gusto mo naman yung mga ganitong content, mag-subscribe ka para naman mas matulungan mo ko na maka-reach to sa madaming tao. Help me reach 100,000 subscribers by December. At syempre naman, kung gusto mo naman sa kotse, makinig. Syempre, karaniwan ng natin, idle time natin nasa kotse. Gusto mong matuto, pwede mong pakinggan to sa Spotify, mag-follow ka lang, pwede ka mag-comment, pwede ka rin mag-like. May video na din doon. At syempre maraming salamat sa Tritone Studios at sa management ko Tritone Entertainment. At itong araw na to napaka-special kasi ang guest ko ay pinapanood nyo na siya sa TikTok since nung pandemic. Ito yung taong nag-inspire sa atin nung time na lubog yung mga damadaming tao. Ito yung taong nag-angat ng spirits nila. I consider this guy as one of the light workers sa mga tumutulong sa mga tao, hindi lang sa kabataan, sa kalalakihan. Napakasustansya ng mga content niya pag panonoodin mo sa TikTok. And this guy deserves a lot of credit para sa akin. Walang iba kundi si Kuya Marvin, syempre. Ayun. Boss, kamusta? Yan. Si Kuya at si Tio. Ayun, no? Yan. Mas matanda pa din eh. Kaya Mas matanda. Parang gano'n. So Kuya Marvin, anong mo ngayon? Pinagkakaabalaan mo para lang sa mga nanonood natin ngayon? Ayun. So actually, nakapokus muna akong magtayo ng mga maliliit na negosyo pagkakakitaan. Kumbaga, kasi sa social media, hindi naman tayo permanent eh. Kumbaga parang binigay na lang to sa atin. And then instrument natin, kumbaga kahit papaano in a short period of time, magpakilala natin yung sarili natin. And then ngayon kahit papaano, ang pangarap ko kasi endgame ko dito yung makapagtayo ng mga konting pagkakakitaan. Mga ganyan. Tangin na konti pero kala nyo lang konti. Yan. Pero natawa siya. Grabe. San ka galing? Prior to not creating content, saan ka galing? Ayun, so especially sa mga nakakakilala sa akin since day one. Dati akong, alam mo yun, nagtatrabaho ng 9 hours a day. Ayan, gigising ng umaga, puyat na puyat ka, makikipagsabayan ka sa traffic, pila, tapos papasok ka sa trabaho, papasok ka ng late, kaltas, ganyan. Tapos uuwi ka ng OT pero TY. Ganyan yung buhay ko before eh. Kumbaga, sobrang struggle. And then tamang provincial rate lang ang kita natin. And then, sabi ko, na sana baka balang araw. Saan probinsya? Sorry. Dito lang din sa Rizal din. Okay. Oo, kumbaga sabi ko, balang araw, parang nasa-sense ko na hindi ito yung para sa akin eh. Merong isang bagay na para sa akin na tingin ko doon ako mag-grow eh. Doon ako mag-grow. Ganyan. And sabi ko nga, tawag dito, dati akong nag-waiter. Ayan. And kasi ang pinag-aralan ko dati HRM kasi hindi ako nakapagtapos. Kasi mahirap lang kami. Kumbaga, airpot ko, dati magsasaka, parking boy. Ganyan. Kumbaga, laki talaga sa hirap eh. And then, yun yung nagiging lakas ng loob ko na kailangan hindi pwedeng laging nandito tayo sa baba eh. Kailangan gumawa tayo ng way para, alam mo yun, medyo mag-level up tayo ng konti sa buhay. And then ayun, nagkaroon ako ng partner. Ayan, nagkaroon ako ng girlfriend. And then, nabuntis. Siyempre. Tapos, that time, nagtatrabaho nga ako as a waiter. Nagkaroon ng pandemic. Sabi ko, baka sakali, kasi pinahinto kami ng ilang linggo. Hanggang sa tuloy-tuloy na tinanggal na ako sa trabaho. Wala na akong pera.
Tapos babatakin yung motor ko. Manganganak yung asawa ko, cesarean, tapos wala akong trabaho. Sabi ko, grabe namang dagok to. Umabot ako sa punto na, alam mo na yan, gusto ko nang tapusin lahat. Nasusukuhan ko na lahat, ayoko na. And then, sinubukan kong dumiskarte, yan, na vulcanizing. Nagtumutulong ako sa airpot ko na maggawa-gawa ng magmekaniko. Then, nag-buy and sell ako ng cellphone. Ayan. Pagka buy and sell ko ng cellphone, ayan, kikita ako ng 500, bebeta konti, tapos bibili ulit ng unit. Sakto nang nag-lockdown, nang nakuha kong unit na natira sa akin, iPhone 6. That time, hindi na ako makalabas. Ang phone ko, unit ko, iPhone 6. Pero sabi ko, ang linaw ng camera kaso, ang bilis malobat, di ba? Ngayon, tawag dito, sabi ko, paano ako magtatrabaho, paano ako mag-apply, bawal lumabas. Tapos manganganak na si Mrs. Ngayon, nakita ko ton si social media, lalo si TikTok, pumuputok. Ngayon sabi ko, try ko kayang mag-experiment na magsayaw kaya ako, kumanta kaya ako, magpatawa ako. Lahat yun ginawa ko. Sabi ko, baka sakali, dito magkaroon ako ng pwesto. And then, tumagal lang ilang buwan, wala nangyari. Tapos nag-rant na ako sa social media. Yun yung kauna-unahang video na nag-viral ako. Nasabi ko sobrang hirap ng buhay, lagi na lang bang ganito, laging hirap tayo na ang liit lang ng kinikita natin. Yung struggles ko bilang ordinaryong tao, na-realize ko, nakakala ko, ako lang yung may problemang ganun. Pucha, lahat pala tayo ganun. Ang daming nakarelate. And then yun na yung point na tinuloy-tuloy ko na sinunod-sunod ko na yung content ko na puro ganun. Puro advice, ganito. Tapos nagrant na ako sa gobyerno, sobrang hirap. Pasensya na ang laki ng binabayaran natin tax, ganito, ganyan. Tapos ang liit ng pasahod. Tapos sa trabaho, mayroong mga favoritism, may mga ganyan. Yung struggles natin sa buhay, araw-araw. Papasok ka ng pagod, di ba? Hindi ka parang papasok ka pa lang, gusto mo nang umuwi. Doon ko na-realize na ang dami palang tao na nagsasuffer ng ganun. Na sabi ko sa sarili ko na naaabot ko sila. Na pare-parehas pala, ang daming nakaka-relate. And then yun, tinuloy-tuloy ko na siya. And then, sa mga past kasi na trabaho ko before, kagaya niya, nag-waiter, nag-cook ako, kung ano-ano man, never sa sarili ko na nakita ko na in 2 years from now, gaganda yung buhay ko eh. Kumbaga, nagtrabaho ako ng ilang taon. Sumasahod ako. Oo, nakakaipon ako. Kumikita ako. Pero kahit isang beses, hindi ko naramdaman o hindi ko na-visualize sa sarili ko na after 2 years, magkakaroon ako ng sariling bahay. After 2 years, may bubukod ko na yung mag-iina ko. Na after gantong short period of time, masaya na ako sa buhay ko. Alam mo yun eh, yung kumikita ka, nagtatrabaho ka. Maganda yung pumapasok sa na pera sa'yo, pero hindi ka masaya. Hindi ka masaya. Pero nung pinasok ko yung social media, sobrang daming tao na hindi naniwala. Sobrang daming tao na sinasabi sa'yo na tigil mo yan, wala kang mapapala dyan, magtrabaho ka na lang, hindi mo papapakain pamilya mo dyan. Alam mo, Teo Bray, kung mayroong nag-iisang taong sumuporta sa akin, yung misis ko. As in, kahit siya, inaaway na rin siya ng family ko. Kasi bakit kinukonsinti mo yan si Marvin? Wala namang kinikita dyan. Biruin mo, Teo Bray, 1 year ako sa social media, wala akong kinita. Alam mo kung gaano kahirap sa social media. Buti ka nga 1 year lang, ako 2 years. Diba? Sobrang hirap. Umabot na ako ng 1 million followers, walang kinita. And then TikTok wala eh. Yes, wala. And then one time, meron nag-offer sa akin ng nagpa-promote ng brand. Alam mo magkano offer sa akin? Kano? 1,500 pesos. Sabi ko nun, ang iniisip ko, baka sabihin ng iba, na lang pala yung kaya mong kitain dyan, ang liit. Kumbaga, hindi ko iniisip na, ito lang. Kasi ang problema sa social media ngayon, especially yung mga bago, magmi-million views sila, tapos magra-run sa social media to $0.2 lang yung kinita, nagki-quit. Yun yung number 1 rule. Kasi ako, masaya ako sa ginagawa ko sa social media. Hindi ako tumitingin sa pera. Yung 1.5 pesos na yun, instead na na-down ako, sabi ko, eto na yung simula.
ito na yung tinanim ko ng 1 taon. Unti-unti nang bumubunga. And then, dumaan ng ilang buwan, ayan, nagdadasal ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, kahit sumahod lang ako ng 10,000 sa isang buwan, masaya na ako. Mabigyan ko lang ng panggatas, pandaya, pero ma-resolve ko lang, masaya na ako. Tapos tinuloy-tuloy ko. Kumbaga, hanggang sa nandito na, yung 10K na yun, chung na, alam mo yun, medyo umangat-angat na ng konti. And doon ko na-realize na dito sa social media, doon ko nakita yung sarili ko na, eto na, in 2 years from now, makikita nyo kung anong kaya kong gawin. Doon nagsimula yung isang Kuya Marvin. Yeah. Doon na nag-start no? Oo. Parehas tayo, nakaka-relate din ako, hindi ko rin alam kung ano i-content ko. Di ba? Tapos ako gusto ko YouTube. Oo, kaso ang problema naman sa Ang YouTube. hirap. Yes, kasi kalaban mo lahat Kumbaga international Oo. Pero alam mo, Bryce, sa totoo lang ang pinaka-the best talaga, especially that time, TikTok Oh. Kasi walang text post, walang photo posting, lahat video Scroll ka lang ng scroll Kaya nga lagi kong sinasabi sa kanila, kung gusto mong makilala, TikTok Totoo, agree. 'Di ba? So nag-TikTok ako, yun ang ginawa ko noon. Diba? Kasi tagal Kasi ang mangyayari ngayon doon, ililipat mo lang sila. Oo. Ilipat mo sa page. Oo, lilipat po. Ayun, yung may ibang mga tropa na influencer, sabi ko sa kanila, ilipat nyo na yan sa page. Kasi sayang. Merong iba na wala, nag-focus sa TikTok. Wala na. TikTok ngayon kung magbebenta ka. Oo. Kasi ang dati Or pampasikat lang. At saka Tio Bray, actually, way back nung ganun, 2022, wala pang affiliate. Sobrang saya ng TikTok. Totoo naman. I agree. Ako din. Sobrang saya. Sobrang kulit. Actually, hindi ko nga na-gets ngayon. Wala akong kinikita. Pero kung saan ako pumupunta. Di ba? Sobrang sayang. Lahat nagpapatagisan lang ng content. Tapos may mag-aaway dito. May mag-aaway dyan. Kanya-kanyang trip Ngayon kasi, ang TikTok ngayon parang naging Shopee. Kumbaga, halos sa For You page mo, parang sa 10 in-scroll mo, 7 doon, affiliate Kaya ngayon ang nangyayari nga, lumilipat sila sa ibang platform. Ganun ang nangyayari. Ngayon, ano yung nakikita mong pattern ng social media ngayon? Yung mga trends? Alam mo, sa totoo lang kasi, sa social media kasi ngayon, sobrang dali mong makilala. Kumbaga, kung gagawa ka ng katarantaduhan Lagi kong sinasabi yan sa mga tropa na gusto mong makilala, gusto mong pumasok sa social media, gawa ka issue. Sabay ka sa issue. O kaya gumawa ka ng katarantaduhan, sumayo ka sa kalsada, naka-brief. Madali yun. Easy money, easy viral. Yung iba kasi... Pero hindi long term. Yes. Walang endorsement. Oo. Kumbaga, nasa yun na lang yun kung paano mo i-preserve yung ganun na kailangan kasi yung mga ganong klaseng content, meron kang bagong pakulo Kumbawa, ayan, kumain ka ng diaper na gamit. Kumain ka ng pansit canton sa inodoro. Oo. Kumbaga ako naman kasi, sa content na ginagawa ko, kumbaga, hindi ako yung klase ng content creator na halimbawa, may nag-trending na sayaw. Ayoko nung ganun Kumbaga yung content ko kasi gusto ko, kahit na tapos nang ilang taon nang lumipas yung video ko na yun, pwede mo pa rin panoorin. Timeless, no? Oo. Kumbaga, pag lumaki yung anak ko, mapapanood niya yung content ko, may matututunan siya. Ganun yung gusto kong mangyari. Kaya yun na yung tinuloy-tuloy ko na content. Saka ang galing, no? May na-document tayo na one day mapapanood ng anak mo. Na okay, ito ang tatay ko. Ito yung ano ko. Ganyan sa akin, ito tatay ko. Napakadaming Viva Max na in-interview. Diba? Pero ngayon nga, sabi ko kaya hindi rin ako makapag-content masyado ng mga katarantaduhan baka mamaya. Hindi, off-brand, bro. Diba? Off-brand. Kaya hanggat maaari, inspiring Pero yun naman, kumbaga, ako naman kasi pag nagko-content ako, kasi ang dami nagtatanong sa akin, ano ba, nag-i-script ka ba? Gumagawa ka na ba ng script? Usually kasi sa amin, yung mga ganong klaseng content, on the spot On the spot talaga, kahit ako rin. Diba? Kapag ang hirap kasi mag-content ng may script Parang nakaka-nervyos. Hindi kagaya pag, eto, viral to Pag-usapan natin to. Kasi kagaya niya, na-establish mo na yung mga follower mo na alam niya na ganun yung klase ng content mo. Inaantay ka na ano kayo sasabihin nito?
Kailangan natin ganito. Kaya kailangan, ayun, ng style ko rin, pagka may bagong issue, minsan, raratratin ko yun. Kailangan Raratratin mo yun. For example, yung isang issue dati na pumutok, netong-neto lang, di ba? Yung naghiwalay na mag-asawa kasi may, alam mo na yun. Ang tibay ng mukha nung yung lalaki, no? Palamunin na ang putang Alam ina. mo na yun, Nag-walk Boss Bray. pa. Basta yun. Oh. Binakbak Hindi, ayoko ko yun. sabihin si Meiko tsaka si Patrick. Kumari ko pa naman. Oo. Diba? Pero ayun, di ba? Kagaya ng mga ganun. Kailangan mabilis ka eh. Di ba? Ado na tayo, kaibigan natin, kakilala natin. Pero syempre, bilang content creator, kailangan din natin sumabay. Oo. Kaya ako, ganun, pag kami nakikita akong bagong ganun, sabay tayo. Yun pati yung kagandahan. Halimbawa, pag tinatamad ako mag-content, hindi ako mag-content. Wala ako sa mood eh. Pero pag may nakita akong issue, or, sige na, sumasaw-saw na. Kasi yun naman lagi yung branding sa comment section eh. Pero pag may nakita akong ganun, automatic, kailangan magbigay ako ng komento. Lalo pag kating-kati ka. Oo. Kating-kati ka magsalita. Ang hirap eh, no? Kumbaga parang bahala na. Sige, babato ko to. Sabay, upload. Kaya na, pumuputok na. Hanggang sa raratrating ko na yun, 1 buong linggo. Series to, episode to, hanggang episode 7. Magdiwang na kayo. Kailangan na, yun talaga eh. Yun ang work natin eh. Kailangan gawin yun eh. Pero ikaw bro, sa nakikita mo, sa mga kabataan ngayon, ano yung problemang nakikita mo sa kanila? Alam mo, sige, ito kasi, ang hirap kasi ngayon sa kabataan. Hindi kagaya nung, kaya lagi kong kino-compare yung, may content kasi ako na batang 90s eh. May content akong ganyan, na iba yung buhay namin eh. Iba yung childhood days namin sa generation ngayon eh. Although nandun na tayo, kailangan natin mag-adapt dahil modern society na nga. Pero kasi kagaya ngayon, yung social media, kung gaano kasaya yung social media, ganun din kasobrang lason yung social media sa kabataan eh. Totoo. 'Di ba? Sobrang open ng social media, thirst trap, napapanood ng minor. 'Di ba? TikTok pa, ginagawa yun. TikTok. Yung ibang content creator na gumagawa ng katarantaduhan na wala silang pakialam kahit may batang nanonood. Pero go, napapanood. Kumbaga sobrang laki ng... Sorry na. Di ba? Hindi ko naman sinasabing hindi na. Pero yun nga, ang number one na nagbibigay ng impact talaga sa kabataan ngayon, social media. Sokbed, no? Yeah. Kasi noon tayo Kuya Bray, di ba? Ano ba naman libangan natin nung araw? 'Di ba? Basketball, tropa-tropa, tambay, 'di ba? Usapang walang cellphone. Ako nga, ikaw Kuya Bray, ilang taon ka nagka-cellphone? College. Binata ka na yata. College. 'Di ba? Samantala ngayon, 3 years old, nagro-Roblox, nag-iPad. Oo. 'Di ba? Kumbaga, tayo kasi kaya iba yung hubog ng utak ng mga batang 90s eh. Although merong advantages din yung mga Gen Z, pero pagdating sa disiplina sa magulang, iba eh. Yung mga bata ngayon, tangina pagka piningot mo, tutulpo ka agad eh. Hindi kagaya nun, konting mali mo lang, puta, halos gawin kang punching bag ng magulang mo eh. Kumbaga, andun na tayo. Not that it's right, but... Diba, andun na tayo eh. Pero yung level ng disiplina before, kung ikukumpara mo sa klase ng pagdidisiplina sa bata ngayon, yung sa atin kasi, dahil ganun yung pagdidisiplina sa atin ng mga parents natin, andun na tayo sasabihin ng mga tao dyan, trauma yung binibigay sa'yo. Pero kung hindi dahil dun sa klase ng ganung klaseng pagdidisiplina, hindi mo maaabot yung kung anong meron ka ngayon eh. Kagaya ng, yung mga bata ngayon, hindi marunong rumispeto. Yung iba, diba, bastos na. Samantalang, tayo, yung iba, halos kaedaran ko, kahit kaedaran mo, kung sinong kausap mo, marunong ka mangupo. Diba, marunong kang rumispeto ng matanda. Hindi, putangin na, minsan may nakikita tayo, nagba-viral. Yung mga matanda nang nasa ali, pinagtitrepan. Diba, kasi yun yung nakikita nila sa social media eh. Kumbaga, sobrang sensitive na itong sinasabi ko kasi yung mga Gen Z, hindi sila papayag dun sa sinasabi ko na yung matinding pagdidisiplina sa bata eh.
Kasi meron kasing, hindi ko alam kung sino bang nagpaano ng mga batas na yan. Ultimo yung sa mga teacher na bawal ng anuhin ng teacher yung mga estudyante, di ba? Bawal pingutin. Tangina, nung panahon ko, lumilipad yung eraser sa Hindi mukha lang, ko. pinapalo ka pa sa kamay. Tuwan-tuwa ka pa. Palalabasin kayo sa initan. Masaya ka pa. Di ba? Totoo, Ganun eh. totoo. Ngayon hindi. Puta, papatawag. Imbis na yung magulang yung ipapatawag, yung teacher yung ipapatawag eh. Yun yung problema ngayon sa generation. Yung lack of discipline. Mismo. Kasi, eto pa, meron din tayong kasalanan eh. Bilang matanda eh. Kumbaga, merong mga tao na gusto nating i-heal yung inner child natin na hindi natin nagawa nung bata tayo. Ang ginagawa natin, ibinibigay natin sa mga bata. Ayoko nang maghirap yung mga anak ko, Diba? mamanasan Diba? ko eh. Which is sobrang maling mindset nun na hindi pa nakakaramdam ng hirap yung tao, yung bata, binibigay mo na agad yung reward. Hindi kagaya natin na tangina bago tayo makapunta sa computer shop, bago tayo makapunta sa videoan, halos magbenta tayo ng bakal, maghahanap tayo ng kami ganun eh. Bago makabili ng text na nilalaro namin, kailangan magkakalkal muna kami ng basura para may pambili kami. Ngayon kasi, bila mo ako ng yung kaklase ko, merong ganito, bagong cellphone. Gusto ka ako rin. Ngayon, hindi mo kayang kontrolin yung anak mo. Pag nagwala sa'yo, sige, bigay mo na. Ngayon, akala natin, tumatahimik yung anak natin, na ibibigay natin ngayon yung mga gusto nila. Pero hindi natin namamalayan na unti-unti nang tumatanim sa utak nila na takot sa akin magulang ko. Na konting kibit ko lang, ibibigay sa akin yung gusto ko. Ngayon, magsasuffer yung parents. Paano? Binigay ko naman lahat sa'yo. Tapos isusumbat mo. Di ba? Don't be surprised. Putang ina, wala kang boundaries eh. Yun yung mali eh. Ibinigay ko na nga lahat sa'yo. Which is hindi mo dapat ginawa yon. Ako may anak ako. Susubo ko na lang. Bibigay ko ba sa'yo? Diba? Isa pa yan. Kumbaga, yung mga bagay na ginagawa natin para sa mga anak natin, sa mga nanonood, lagi kong sinasabi sa inyo to, na hindi natin pwedeng isumbat. Kasi yung mga bata, responsibilidad natin. At obligasyon. Mismo. Diba? Kumbaga, ngayon, kung ikaw yung tipo ng magulang na nag-e-expect ka ng kapalit, huwag ka na mag-anak. Mismo. Diba? Kung ang plano mo, kasi last time, di ko nababanggitin, meron ako nakita po sa social media na halos gawin niya ng investment plan yung anak niya. Which is mali eh. Mali yun eh. Kumbaga, kami, kagaya ko, parents ko, hindi sila humingi sa akin ngayon. Kumbaga, kung ano man yung ibibigay mo sa magulang mo, o kung ano mang ibibigay sa'yo ng anak mo, you should be grateful na lang eh. Na kahit papano, tumanaw sila ng yung pagmamahal. Hindi na wag na natin sabihin pagtanaw ng utang na loob eh. Pagmamahal na lang sa magulang. Diba? Kaso, ang problema, yung ibang mga magulang kasi, pag pinag-aaral kita, ginastasan kita, minsan pa nga, pag-aaralin mo yung bata sa kursong hindi naman niya gusto. Diba? Halimbawa, gusto ng bata magsayaw, pero pinipilit mo na magdoktor. Kasi lahi nyo, doktor. Tapos ang ending, hindi nag-work ngayon. Hindi nag-workout. Ay, walang nangyayari. Tapos magagalit ka, magtataka ka. Binigay ko naman, nakagraduate ka naman, ginastosan kita ng libo-libo, daan-libo. Pero hindi nga yung gusto ng bata eh. Kasi ako naniniwala ako na hindi porket anak mo yan, parehas kayo eh. Hindi porket anak mo yan, susundin yan yung yapak mo. Mismo. Kasi, ang gusto ng iba, kung ano ko, dapat ganun ka eh. Kung ano yung failure ko, dapat magawa mo eh. Pero magkaiba eh. Halimbawa, yung airpot ko, baga ang dami niya ring failure sa buhay. Tapos sobrang layo, ang gusto ko nun, ang gusto niya sa akin, ayun nga, makapagtrabaho sa barko, ganito, ganyan. Pero hindi yun yung gusto ko eh. Hanggang saan, nagkasama kami ng loob. Pero na-realize din namin sa isa't isa na, oo, tama. Kumbaga, kung ano yung gusto mo, yun na lang. Pero yung magulang gusto lang naman yung best eh. Pero yun lang, hindi kasi yun. Yun nga eh. Ang best para sa bata, makakapagsabi dun, yung bata. Yung bata mismo. Kumbaga, alam mo sa sarili, oo, para sa'yo, yun yung makakabuti sa kanya eh. Kaso, ang problema kasi,
hindi mo maisusubo dun sa bata yung ayaw niyang kainin. 'Di ba? Yung batang 2 years old o 1 years old nga na ayaw kumain ng gulay. Hindi mo mapakain ng gulay. Eh yun pang matanda na gusto mo ganito yung trabaho niya, ayaw niya. Pero ando na tayo, nagga-guide tayo. 'Di ba? Hindi ko naman sinabi na pabayaan natin yung mga bata. Ang sinasabi ko lang, hanggat nakikita mo bilang magulang, nakikita mo na yung bata okay naman yung landas na tinatahak niya. Wala siyang sinasagasahang ibang tao, hindi siya nanlalamang. Pero ayaw mo nung ginagawa niya dahil may iba kang gusto para sa kanya. Pero hanggat okay yung path na dinadaanan niya, suportahan mo. Kasi ako ganun ang ginawa sa akin kasi nung una ayaw social media Sino ba namang sikat ka ba dyan? Makikilala ka ba dyan? Umabot pa sa punto, Bre, ito, ngayon ko lang open to. Sige. One time, nagsiset up ako ng live sa bahay ng parents ko. Naka-live ako nun. And then yung airmat ko, ayaw niya kasi. Nagawin ko to Nag-aaway kami sa live. Yung inipon ko na mumurahing mic, mumurahing ganto, winasa ko yun sa sobrang galit ko. Tapos umalis ako sa bahay, umalis na ako. Lumayas na ako. Kumbaga, yung tatay ko, sabi niya, anak, naiintindihan kita. Pero, wag mong i-expect na lahat ng tao may intindihan ka sa gusto mo. Mismo. Diba? Doon ko na-realize na sana pala, hindi ko na sinira yung mga pinaghirapan kong bilhin. Tapos, yun nga, kumbaga, sobrang sobrang disappointed ako sa sarili ko. Tapos, na-question ko na yung sarili ko na, okay pa ba? Ituloy ko pa ba to? Print na ba ako ng resume? Pero nakakatawa lang kasi parang nabulungan ako sa sarili ko na gets ko yan. tuloy mo. Kasi nakakainis lalo sa field natin. Oh. 'Di ba? Social media. Sa sobrang daming gustong pumasok dito. Hindi lahat. Kasi ako naniniwala ako merong mga tao na na pang social media talaga Merong mga tao na kahit ipilit nila, hindi Hindi papasok, hindi puputok Mismo. Hindi lahat Hindi sa dinadown ko kayo, sa mga nanonood, hindi sa dinadown ko kayo. Pero, pag nakita niyo yung sarili niyo na merong potential, sige, go. Pero pag, alam mo yun, pag time na out na, hanap na lang ng Pero ako naniniwala rin ako, social media, tatamaan mo Huwag ka lang ihinto. Pero pag uminto ka, it's a sure thing na hindi mo siya tatamaan. Kaya nga yung main ingredients para maging kilala kang content creator is consistency. Oh. Naalala ko noon, nag-uumpisa ako, 10 videos a day. Pok. Nung pandemic, kailangan Oo, sa TikTok, every 2 hours upload. Every 2 hours upload, hahanap ng Ako naman mga 3, 4, 5 lang. Pero ang lala nung 10. Putang ina. Pok. Sabi ko sa'yo, Tio Brian. Minsan yung may mga views doon na konting-konti na lang yung views. Pero sige, upload lang ng upload. Ito pala. Merong isang OG na content creator na nag-message sa akin before. In-approach niya ako. Siguro mga nasa 1,000 followers pa lang ako. Shoutout na lang kay Kuya Jill St. Pierre. Kung kilala mo yung mga OG yun kasabayan niya nila Yexel. Sabi niya sa akin, ano yun? Siguro nasa 10M followers na siya. Message niya ako. Sabi niya sa akin, ituloy mo yan, Kuya Marbs. May potential ka. Tapos, nung sinabi, sobrang nag-sink in sa akin yun, iyak ako nung araw na yun. Nung gabi na yun, umiyak ako. Sabi ko, may naniwala sa akin. And yun lang pala yung kailangan ko. Na isang magtatapik sa akin na, tuloy mo. Kumbaga, hindi yung mga toxic sa paligid ko. Tapos, hindi yung mga, minsan nga, eto ate, naniniwala ka ba na hindi lahat ng kamag-anak mo susuportahan ka sa mga bagay na gusto mo? Yes. Bro, yan ang sinasabi mo, pinagdaanan ko lahat yan, napalayas, napaano, diba? Pero I gave them love, hindi ako nagalit sa kanila. Pero ngayon, nagka-resulta ako, now diba? they see it. Kumbaga, totoo yun Kumbaga, hindi ako naniniwala na blood is thicker than water. Oo. Ang sumuporta pa nga sa akin ng todo, yung hindi ko kakilala. Stranger. Ito, kumbaga, masagasaan ako sino masasagasaan. Pero, simula nung natauhan ako dyan sa pagko-content kanyan,
tapos sa buhay na medyo kahit papaano nag-upgrade ng onte. Na-realize ko na hindi lahat ng taong akala mo ay susuporta sa'yo, susuporta sa'yo. Ultimo ka mag-anak mo. The Kahit only nga thing kaibigan na support, actually sa lahat ng bagay sa akin, the only one that you have is yourself. Totoo. Sarili mo lang kakampi mo. Sarili mo lang. Di ba? At the end of the day yun Minsan talaga. nga yung pinaka-close na tao sa nakakala mo yung pagkakatiwalaan mo, yung pa yung tatarantado sa'yo eh. Kaya importante yung mga hinahanap mo sa labas, ibigay mo sa sarili mo. Diba? Tapos ayan, alam mo ba, kung napapanood mo minsan, merong palab-advice ako. Tirang pag-ibig. Siyempre, ang daming mga nanonood na bigo ang puso. Mga ganyan. And yun, yung mga experience ko sa kung ano kasi kung paano ko itrato yung asawa ko. Yun lang din yung yun lang din yung sinashare ko sa social media. Hindi ako naniniwala sa mga yung mga white knight sila ng term. Hindi ko alam Nakita ko na lang yan sa social media. Hindi ko na alam yung mga term nila. Tangina nila, ang dami nilang alam. Ang daming term Kumbaga, masyado nilang binobrod yung isang bagay na simpleng-simpleng pwede mong gawin. Alam niyo yan, yung alpha. Ito, sasagutin ko lang kasi ang dami nagko-comment Tio Bray, ano ka ba? Alpha, sigma, beta, ano? Yan, oo. Bro, pag dumating ka sa point ng buhay mo na sobrang taas na ng confidence mo, wala ka nang pakialam kung alpha ka, beta, sigma, whatever. Totoo. Ang dami ko nakikitang content creator na ganyan. Oo. Kumbaga, ano ba tong mga term nyo? Sobrang simple lang ng buhay. Oo. Sobrang simple lang Beta, maging lalaki. black, ganyan. Diba? Sobrang simple. Kumbaga, Yes. bilang lalaki, ano bang dapat mong gawin? Ano bang obligasyon mo? Diba? Kailangan mo mag-provide. Oo. Diba? Kailangan marunong kang sumalo ng responsibilidad, obligasyon. Huwag kang puro jakol, huwag kang puro games. Di ba? Puro lolo kasi. Oo. Di ba? Kaya sabi ko, bakit ang dami nang lumalabas na. Pero respect pa rin sa kanila. Yun yung trip nilang mga content Pero kasi ako, basta lagi ko lang sinasabi sa content ko, ganyan. Yung mga babae, respeto pa din. Diba? Meron mga babae na, alam mo yun, alam mo na yun, na medyo... Ang daming supot. Ang Diba? daming sa lalaki, ngayon, ang daming supot. Tapos ang daming bobo. Yan. Pero, bro, ano yung ikaw? Ano yung mga nakikita mong problema ng mga lalaki ngayon? Una-una yung mga lalaki kasi ngayon, parang karamihan takot sa responsibilidad Tapos parang masyado ng mas babae pa sila sa babae. Mismo. Hindi biro maging lalaki. Yes. Una-una sa lahat, pag lalaki ka, hindi ikaw yung tipo na pwedeng magsasabi ka ng problema mo sa ibang tao kasi tatawanan ka lang nila Ikaw yung tipo na, pag lalaki ka, yung problema mo, may ipon na lang yun hanggang mamatay ka. Hindi mo i-open yun. Ngayon, kung malambot kang lalaki, tapos takot ka sa babae, ganyan, takot ka sa responsibilidad, hindi ka lalaki. Diba? Kumbaga totoy ka pa. Yun lang yung, walang alpha male, walang kung ano-ano Kumbaga kailangan matigas ka Tingnan mo pag yung babae, yung pagtakot ka sa asawa mo, iba kasi Tio Bray yung takot ka sa asawa. Tsaka sa may respeto ka sa asawa. I agree. Iba yun. I agree. Magkaiba yun. Pag takot ka sa asawa, alam mo yun, yung halos ginugulpi ka na rin ng babae. Diba? Konting sabi niya, walang boundaries yun, support ka nun. Diba? Yun yung, pag ganun ka, tumigil ka na sa buhay mo. Diba? Ako kasi, ang pinopromote ko, dapat may respeto ka sa asawa mo. Pag sinabing uwi. Update. Ako, hindi naman sa yung misis ko, hindi kami yung susunduin ka sa inuman. Hindi ganun. Ngayon, dahil hindi siya ganun, hindi niya ako inaaway, hindi niya ako pinapahiya sa mga hindi kaibigan ibig sabihin. ko. Diba? Ibig sabihin, okay, nire-respeto ko. Ngayon, pag hindi niya, kung siya, ang tawag dito, dahil nga hindi niya ako sinusundo, hindi niya ako pinapahiya sa mga kaibigan ko pag kami inuman o ganyan. Pag sinabi niyang uwi, susundin ko yun. Tama. Diba? Kumbaga, binibigay niya yung kalayaan ko, sige, makipagkwentuhan ka sa mga kaibigan mo, gawin mo yung shit mo. Pero pag nagsabi ako ng oras na uuwi na ako, dapat uuwi na ako.
Kasi dun yung mga ganong bagay kasi na hindi kayo marunong magbigay ng, yung hindi kayo marunong na yung promise nyo sa isa't isa o yung word nyo sa isa't isa hindi nyo kayang panindigan. Doon nagsisimula yung masisira yung relasyon nyo eh. Mismo. Diba? Ang mangyayari niyan, ikaw nga, hindi nga sumusunod sa akin, bakit ako susunod sa'yo? Diba? Ikaw nga, binabastos mo ako, bakit kita na-respetuhin? Ganun yan eh. Kumbaga, paparamdam mo pa rin na sa babae o dun sa partner mo na ikaw pa rin yung alpha male o ikaw pa rin yung dominant. Pero on the other hand, respetuhin mo pa rin yung babae. Kasi kung hindi mo siya respeto, don't expect respect from her. Oo. Diba, yung kagaya niyan, yung mga laging paulit-ulit na topic na paano pagka yung revealing clothes, ganyan. Respeto ba yung mga babae, ganyan, pagka masyadong showy yung ganyan. Ito sa akin sa physical, hindi kasi ako tumitingin sa physical na wala akong pakialam sa'yo kahit nakaubad ka dyan eh. Kumbaga, iba pa rin yung makakausap mo yung tao, yung babae ng personal kung ano ba talaga siya eh. Diba? Oo, sabihin na natin, pero hindi daw ka-respeto yung mga ganyan, naka-two-piece, naka-bra. Kung swimming pool naman yan diba? o kaya beach yan, kung hindi ka ba naman tanga, ano yan, nga naman with t-shirt. Hindi, tsaka ano rin kasi kumbaga parang nasa Pilipinas ka kasi. Bakit naman sa ibang bansa, hindi naman ganyan eh. Exactly. Sobrang open lang. Exactly. Diba? Kumbaga yung utak natin yung madumi. Diba? Nasa lalaki pa rin eh. Oo. Sa totoo lang. Mismo. Sa totoo lang, mga Pero bro. ako yung yung sabi mo kanina na ang lalaki dapat matigas. Ang sa akin naman, yes, tama naman. Oo naman, okay yung may matigas. Pero hindi ka bato. Totoo yan. Kung kinakailangan mong umiyak, tangina, walang mali. Umiyak ka. Kailangan mong sumigaw, kailangan mong, then by all means do it. Oo. Diba? Ito, Pero, wag mo ipakita sa asawa mo. ako naman. Doon ka sa mga trusted mo. Or pwede rin naman kung talagang sobrang ako kasi Yes. andun ako sa wala na akong pakialam eh. Confident ako na putang ina, kailangan ko umiyak ngayon. Iiyak ako. Kaysa Totoo. naman atakihin ako sa puso. Totoo. Ako, Teo Bray, ganun eh. Kumbaga, Oo. umiyak ako sa asawa ko. Oo. Pag di ko na kaya, hindi yung iyak na Yan away ang mature relasyon. relationship. Oo, yung pagod na ako. Oo. Sobrang drain na ako. Hindi ko na alam susunod kong gagawin. Oo. Minsan, punta kami simbahan. Iyak ako dun. Tayayain ko siya. Samahan mo lang ako. I think it takes a lot of confidence sa Sobra. lalaki. Naiiyak ka sa harap ng babae. Oo. Actually, ito, sa men's mental health, sobra kasing nadidisregard yan eh. Kasi nasa sistema tayo ngayon na Totoo. laging babae yung pinapaboron eh. Yes. Totoo lang Alos babae yung kawawa, babae yung ganito. Paano yung mga lalaki? Oo. Pag sinabi naman na masyadong sensitive din yung mga lalaki, sasabihin nyo, 'di ba? Hindi nga lang babae na Mahinalo. momolestya eh. 'Di ba? Ultimo lalaki binabastos. Oo. Tsaka hindi hindi ka makasalita dahil kasi baka isipin nila. Mahina ka. 'Di ba? Kaya tingnan mo, halos more on mga suicidal shits dyan eh. Lalaki. Lalaki. Majority. 'Di ba? Kumbaga halos yun yung depress eh. Oo. Kasi yun nga, sabi ko nga kanina, unang-una, wala kang mapagsabihan. Yung sama ng loob mo sa buhay mo, iipunin mo na lang yun hanggang mamatay ka, wala kang mapagsasabihan. Mm. 'Di ba? Unless meron kang isang tao na pwede mong pag-openan. Pero wala eh. Tayo, bilang lalaki, lunukin na lang natin. 'Di ba? Especially pag may asawa ka na. Mm. 'Di ba? Alam mo yun, uuwi ka, pagod, tapos puputakan ka pa. Okay ng inang buhay yan. Bis na pag-uwi mo, may pagkain sa lamesa, hindi, bubungangaan ka. Mga tol, alam niyo. Di ba? Alam ko marami na-experience nito. 'Di ba? Nakakainis. Tapos pagpasok mo, papasok ka sa trabaho, hindi ka man lang mapagplansya ng damit. Kung ano yung suot mo kahapon, na lang ulit suotin ko. Kaya nangyayari ngayon, ito mga lalaking to, parang feeling nila sa sarili nila, robot na sila. Yung hindi na sila tinuturing na parang mahal pa ba sila ng partner nila o kaya na lang sila sinasamahan ng asawang babae nila dahil kailangan nilang gumawa ng obligasyon o ano eh. Yun nakakapikon yung ganong setup eh. Na hindi mo na ramdam sa loob ng bahay na mahal ka pa ba ng mga tao na andun? Na papasok ka, wala man lang nag-aasikaso sa'yo.
Kumbaga parang ayaw mo nang nasa bahay ka, mas gusto mo nandun ka na lang sa trabaho, kakwentuhan mo yung mga katrabaho mo. Tapos uuwi ka, tangina, uuwi na naman ako. Ito na naman. Uuwi ako, magluluto pa ako. Kaya mga tol, mag-ingat kayo sa mga ganong klaseng babae. Sa totoo lang. Mismo. Mag-ingat kayo sa mga babae na uubusin kayo. Hindi lang lakas, kundi mental. Okay sana kung uubusin kayo dun sa masarap na pag-ubos eh. Yes. Pero kung sa nakaka-drain ng mental na pag-ubos, umiwas kayo sa ganong klase. Siyempre, lalaki tayo, baliw. Diba? Bro, ano yung mga red flags ng babae na kailangan i-avoid ng mga lalaki? Okay. Pag nakita mo to, tumakbo ka na. Okay. Unang-una sa lahat, umiwas kayo sa mga babae na, hindi naman sa materialistic, pero yung mga babae na mahal ka lang pagka meron ka. Tapos nagusto ka lang niya kapag nakikita niya na meron ka. Paano mo malalaman yun, na ganun yung babaeng yun? Oo, kagaya nito sa social media, kagaya nito. Meron ako, kahit papaano. Madali yung babae, pero hindi mo makikilala yung babae na, paano pag wala na ako, pag walang-wala ako. Kaya mahirap pag nasa taas ka na no? Ayun. Kumbaga, swerte mo pagka nakakita ka ng babae swerte mo. na 0 days. Na 0 days. Ito yung misis ko kasi, nung mga panahong bago kami, siya lahat. Yun ang mahal ka talaga. Flex ko yun. Na wala na akong pamasahe pa uwi sa kanya. Alam mo yun, makikita mo sa babae na gustong-gusto ka niya, yung tipong kahit walang-wala ka na, nandyan pa rin siya. Oh, pero wag mo rin namang abusuin, hayop ka. Umayos ka din. Diba? Kaya sabi ko sa asawa ko, sige, balang araw, pag ako naman yung bida, pahinga ka muna. Deserve niya. Pahinga. Deserve niya yung memong ka ngayon. Ngayon, lahat ng gusto mo, sige, go. Kasi, ito na yung, kumbaga yung bawi ko sa'yo eh. Kasi napakaswerte mo pag nakahanap ka ng klase ng babae na sasamahan ka na kahit walang-wala ka, na andyan siya. Alam mo yon, minsan kahit nagagalit na yung parents ng babae sa'yo kasi ganyan ka pa lang, wala ka pang napapatunayan, pero naniniwala sa'yo yung babae. Tangina, gold yun. Mismo. Gold yun. Kasi meron na kahit wala ka pa, parang ilang months o ilang years na wala ka pang progress, pero alam ng babae na meron kang gustong gawin. Pero hindi ka niya kayang suportahan, sinukuhan ka agad. Tapos nung mga panahong meron ka, sige, nandyan siya. Tapos ngayon, wala ka na, parang naglililo na siya. Wala eh, X yun eh. Sobrang red flag. Ngayon, ayun. Ano pa? Yun, kukunin pera mo. Ano pa? Siguro iwas tayo sa mga babae na masyadong mabunganga. Makikita mo yun no? Initially. Ito kasi merong mga mabunganga na kalog eh. Pero meron kasing mga bunganga na, alam mo yun, sobrang toxic. Kumbaga tayo bilang lalaki, parang gusto natin. O hindi nga bilang lalaki, bilang babae, minsan meron tayong gustong isang klaseng tao na kaya ko siyang ayusin eh. Tangina. I can fucking fix her. Diba? Kasi naubos ka na. Diba? Pero tuloy-tuloy pa rin yung katoksikan niya. Puta, bitaw na. Hindi pwede yung passion project, bro eh. Hindi na, tapos na tayo dyan eh. Tangina. Kaya ko siyang ayusin. Kaya ko siyang mapagbago. Ang deserve mo yung maayos na lalo na pag inayos mo yung sarili mo. Yan. Teka lang, hindi ko trabaho yan eh. Ayan nga yung sinasabi ko. Kumbaga, ayusin mo muna yung sarili mo. Kasi, paano yan? Ayusin kita, tapos ayusin ko din yung sarili ko, tapos ayusin ko pa yung tayo. Mahirapan ako niyan. Diba? Diba? Sobrang toxic. Alam mo yun? Kumbaga, kala mo, mababago mo yung ugali niya. Akala mo, dahil sa'yo, hindi na siya magiging toxic, o hindi na siya manlalalaki, hindi na siya mag-cheat, ganyan. Pero tangina, ganun pa din. Saka out ka na. Diba? Isang problema pa yung mga babae ngayon. Gusto ko high value man eh. Pero putang ina, pag tiningnan mo, maganda ka lang. Tapos Ayan! Ano pa yung ambag mo? Putang ina, umiwas kayo sa mga babaeng ganda lang ang puhunan. Sorry umiwas kayo sa mga babaeng ganda lang ang puhunan. Sa panahon ngayon, sa hirap ng buhay, okay na kailangan yung babae may utak. Diba?
sabihin na natin, sige, ano ka, ikaw yung tipong babae na, ano bang tawag doon? Strong, independent woman. Sige, laban. At least may utak. Di ba? Hindi yung, parang yung parang stop toy lang na kung kailan mo lang gustong, ngayon, maglalabing-labing kayo, ganyan, o love-love kayo. Pero, pagka nag-crisis na sa buhay, wala na. Iiwanan ka na mag-isa. To the next guy. Ayun, nakakainis, di ba? Umiwas kayo sa mga ganon. Pero, hindi. May mga lalaki kasi din talaga na hayok na hayok. Customer sila dun eh. Di bali na maganda naman eh. Kaya nga Putang ina. Kumbaga yung ganda kasi, di ba? Gasgas na eh. Yung ganda, nagpe-fade eh. Oo. Kailangan yung babae nandyan, susuportahan ka. Di ba? Nandyan yung babae, ire-respeto ka bilang lalaki. Hindi ka babastusin. Di ba? Alam niya yung authority mo bilang lalaki. Then, ikaw bilang lalaki, hindi mo naman sisirain yung tiwala ng babae. Diba? Ganun lang eh. Everything is, alam mo yun, give and take eh. Pero pag ikaw lang yung lagi nagbibigay, tapos wala ka naman nakukuha, sabihin na natin, kailangan ba may mapapala ka dun sa tao bago mo i-long-term relationship? Natural, kailangan may mapapala ka. Diba? Kumbaga parang business yan eh. Diba? Kung wala namang naiaambag sa'yo yung tao, diba? Sa growth mo, diba? Kumbaga parang display lang siya dyan. Actually, pinakamalaking factor, mabigyan ka lang ng kapayapaan eh. Yes! Putang ina, peace. Diba? Sa lalaki. Yun lang kailangan Alam nyo ang mga lalaki, diba? Ang gusto lang namin katahimikan. Ayaw namin ng masyadong magulo. Kasi kami bilang lalaki gusto namin. Nakikipag-gera ka na nga eh. Oo sa labas eh. Kumbaga, kami na yung pumapronta eh. Sa buhay, sa struggles. Kumbaga, pinupush na namin pero yung mga namin, eh. puro bate, puro games, di kayo kasali dun sa sinasabi namin, Hindi, puro lolo, Oo. Diba? Kumbaga tayo bilang lalaki, ang kailangan natin yung pahinga eh. Kung kanino tayo magpapahinga. Mismo. Diba? Hindi yung pag-uwi mo sa bahay, putang ina galing kang gera, puta pag-uwi mo, gera pa din. Sa lugar. Mismo. Sana, yung mga nagiging toxic sa partner nila. Sana maisip nyo yun. Sana magets nyo tong sinasabi ko. Diba? Hindi nyo kinaganda, hindi nyo kinaangas o hindi nyo kinataas na bubulihin nyo, takot sa inyo yung partner nyo. Huwag ganun. Ang pangit ng relasyon pag takot sa inyo yung partner nyo o takot ka sa partner mo. Iba yun. Dapat may respeto ka sa partner mo, may respeto sa iyo yung partner mo. Yun yung pinaka-importante. I think lahat yan nasa lalaki. Kung yung lalaki hindi support, respeto ka, mamahalin ka eh. Totoo. Pag ginibulyawang ka na yan, wala na yung respeto sa'yo. Sorry. Kumbaga, at the end of the day, ikaw, bilang lalaki, diba, sa sobrang daming gender dyan, respect na lang. Ikaw lalaki, ikaw yung, kaya nga diba, haligi ng tahanan eh. Ilaw eh. Baga nasa baba eh. Ikaw dapat yung ko-control sa kung anong nangyayari sa pamilya mo. Diba? Kung yung sarili mo, di mo makakontrol, hindi mo rin makakontrol yung family mo. Diba? Kung ikaw, tarantado ka, babaero ka, lalaki naman ako eh, pwede mo naman bang babae, ganito ganyan. Ako, alam niya, hindi ako suporta sa mga ganyan babae. Kung hindi mo kayang kontrol yung sarili mo, na babaero ka, magko-collapse yung family mo. Diba? Ang ending, sinong kawawa? Hindi naman yung asawa mo, hindi naman ikaw. Sinong kawawa? Yung mga bata. Boom! Diba? Ang ending, di mo ba na mapapansin mo, magbulihin yung anak mo. Family day, di kayo kompleto. Asan mama mo? Di sila okay eh. Wala si papa eh. Iba na yung kasama niya eh. Tapos ang nangyayari yan, nagiging chain na yan. Sa susunod na generation, yung tatay ko naman ganun eh, may babae. Ako din. Diba? Bilang lalaki, ikaw yung kokontrol sa bahay, ikaw yung kokontrol sa pamilya, at ikaw din ang magiging, alam mo yun, salamin ng anak mo. Kung anong magiging future niya. Paglaki niya. Kasi, tatay ko nga eh, babaero eh, ako din pwede. Pwede pala yun eh. Diba? Pero kung ikaw yung tipo na nagpo-provide ka, kagaya ko, airpot ko, provide, nag-aaway sila, provide, sige. Ngayon, yun yung nakikita ko. Ngayon, habang lumalaki ako, yun yung nagsisink in sa utak ko na dapat ganito. Yung babae, kahit minsan, bungangera na, ikaw na mag-adjust, diba? Hanggat hindi sobrang lala na may third party or sige, tuloy. Kumbaga, respeto. Yun yung nagiging ko na, hindi ako nabababae.
Totoo. Totoo. Pero totoo. Naniniwala ako sa'yo. Nasa ano mo naman, Diba? naniniwala ako, brother. Kumbaga, kasi usually nakikita ko mga tropa kong babaero, yung mga parents nila ganun din eh. Kumbaga, putulin natin yung cycle na yun. Oo. Na mismo. ikaw na yung tipo ng tao na, alam mo yun, settle ka sa isa. I think bawat generation dapat may pinuputol kang cycle at may bago na nangyayari. Dapat ganun eh. Kumbaga, hindi lang sa generational wealth eh. Hindi lang yung kailangan ikaw yung mayaman. Kailangan, sa generation mo, ikaw na yung matino. Oo. Diba? Dapat ganun eh. Or ikaw naman yung buo yung pamilya. Totoo, diba? Lahat yan hindi nyo yan dinedepende sa mga nangyari sa'yo sa buhay. Lahat yan, ikaw ang nagdidesisyon yan ng buhay mo. Kaya yung sinasabi ng ibang mga tao na, ay, ganito na lang kaya ko eh. Oo. Hindi, wala eh, malas eh. Hindi totoo yun eh. Kasi meron tayong tinatawag na free will, na lahat ng nangyayari sa'yo, magandang bagay man yan, o katakot-takot na kamalasan man yan, lahat ng nangyayari sa buhay mo, kasalanan mo yan. Diba? Gumanda yung buhay mo, kasalanan mo yan. Nagkanda leche-leche buhay mo, kasalanan mo yan. Lagi kang may choice. Hindi pwedeng no choice. Walang ganun. Katarantaduhan yun. Pwede kang umuo, pwede kang humindi. Diba? Halimbawa, ito lang yung pwede kong trabaho eh. Ganito eh. Kumbaga, sa sarili mo, parang ginagaslight mo na yung sarili mo eh, na, oo nga, ito na lang yung pwede kong gawin. Pero hindi ka tumitingin sa other side na meron pa palang mas pwedeng gawin na mas magiging okay ka ng maayos, walang gusot. Ay, gets mo, boss? Yes, brother. Nagigets ko. So ikaw, bro, anong final message mo doon sa mga lalaking suko na ngayon? Mga tol, ang masasabi ko kasi hanggat nabubuhay ka, lagi kang may chance. Diba? Kahit last year mo na sa mundong to, may chance ka pa rin. Hanggat hindi ka nalalagutan ng hininga, may chance ka pa rin. Kung ano man yung shit na ginagawa mo sa buhay mo. Bilang lalaki, at least kahit papano, by the age of 30, o sige, yung iba nga 35 ang gusto eh, pero at least by the age of 30, yung utak mo gumagana na ng maayos. Diba? Kasi sa mundong to, hindi pwede mahina eh. Sa relasyon, sa buhay, sa pamilya, hindi ka pwede mahina. Yes, sir. Kumbaga, kailangan lagi kang all out sa mga bagay na gusto mong gawin eh. Mismo. 'Di ba? Hindi yung makarinig ka lang ng konting kalabit na wag na 'yan. Tigil ka na. Hindi pwedeng ganun. Kasi ako, sa sobrang daming shit na nangyari sa buhay ko, sobrang grabing struggle yung pinagdaanan ko bago ako umakyat dito. Ang lagi ko lang, meron akong nag-iisang kasabihan sa sarili ko, umoto ko sa sarili ko na hanggang ngayon dala-dala ko eh. Yung paano mo malalaman kung hindi mo susubukan eh. Laging ganun. Kung may mga bagong kaganapan sa buhay ko, laging sige go. Sige tara. At least, 'di ba? Kung negative yung outcome, at least nagtry ako. Mismo. 'Di ba? Kung positive yung outcome, edi okay. Laging ganun. Ang problema kasi sa inyo kasi suko kayo agad eh. Sa mga lalaki. Wag ganun, boy. Ayun. Yun lang. Any promotion, brother? Binibigay ko sa'yo lahat. Ayun, wala naman kasi so far hindi na tayo nagpo-promote ng kalong. Actually, sabihin ko pala, pwede lang ano. Hindi na tayo nagpo-promote ng alam nyo na yun. Pero, wala naman akong ipopromote. Pero gusto ko lang sabihin sa inyo na ang buhay, sobrang simple lang. Diba? Kailangan mo lang maging masaya. And payapa. Yes. Yun ang pinaka-importante. Huwag mo masyadong isipin yung mga shit na nangyayari. Lahat ng bagay may solusyon. Nasa sayo na lang yan kung paano mo yun susolusyonan. Social media mo, Paps. Ayun, Kuya Marvin TV, Facebook, TikTok, Instagram. Yun lang. Let's go. Yan. Ako naman maraming salamat sa mga nanood. Kung nagustuhan mo naman tong episode na to, share mo na sa kaibigan mo na kailangan to, gustong ma-inspire. At syempre, maraming salamat sa Tritone Studios, Tritone Entertainment. Mag-subscribe ka na rin dito sa channel para ma-reach ko yung 100,000 subscribers. Syempre, you can also listen on Spotify. You can rate the podcast para naman makatulong sa algorithm. Again, ito nga pala si Tio Bray. Kasama ko si Kuya Marvin. Do You Think Podcast.
at see you on the next episode. Let's go. Ganda. Boss.